Topic po natin mga healthy foods na pinakamaganda, 15 ito para sa diabetes, para bumaba ang blood sugar. Pero itong ituturo ko sa inyo, actually pwede sa lahat ng sakit. Sa high blood, sakit sa puso, sa prostate problem, iwas cancer, pareho din naman yung diet, pati pampapayat. Pag diabetes ang focus natin, gusto natin yung glycemic index. Gusto natin mababa yung glycemic index, ibig sabihin, pag kinain natin yung pagkain, hindi masyado tataas yung blood sugar. So, bawat pagkain may level yan. Gusto natin less than 55. Pag less than 55, kahit kumain ka marami, hindi tataas ang blood sugar. Tulad ng mga gulay, 15 lang ang glycemic index. Kaning puti, 80. Ang bilis tumaas ng blood sugar natin. 15 foods. Number 1, spinach. Okay? Green leafy vegetables, spinach, alokbati, mga kangkong, saluyot, lahat po yan very healthy. Vitamin C, may iron, may antioxidant, at dahil marami siyang fiber, nakakababa din ng cholesterol. So, okay ito sa blood sugar nyo. Kahit marami kainin nyo, pwede. Para sa diabetes, number 2, okra. Di ba? Ang tip ko nga sa okra, huwag niyo masyadong malaking okra, yung mga 4 inches lang, at mas maliit para hindi ganun katigas. Kasi kung malaki masyado, matigas na siya. Pati yung mucilaginous sa loob, yung parang sipon-sipon, healthy din yon. Yung mga sipon-sipon sa loob, maganda yan para sa may hemorrhoids. Mas madulas pag dumi. Okra, may potassium, vitamin B, vitamin C, folic acid. Actually, di ba yung iba yung nilalagay yung okra sa tubig, iniinom, pwede naman siguro, pero wala akong makitang scientific basis doon. Kainin na lang natin yung okra. Very healthy po yan. Number 3, para sa diabetes, ampalaya. Sa heart disease, sa high blood, sa cholesterol, pwede ampalaya. May pag-aaral nga, may pag-aaral to na pag kumain ka maraming ampalaya, equivalent niya parang uminom ka na ng isang tableta ng diabetes medicine. Nakakababa talaga siya ng blood sugar. Okay? Pero syempre, kung meron kayong maintenance ng doktor nyo, tutuloy nyo pa rin. Diba? Kung may insulin kayo, tuloy nyo pa rin. Pero pag ito kakainin nyo, mas bababa. Baka mabawasan ang gamot ninyo. Number 4, ito broccoli, cauliflower. Ang broccoli, hindi lang siya talaga pampababa ng blood sugar, na maganda rin sa cholesterol. Meron siyang anti-cancer properties. Sa lahat nga ng mga gulay, medyo special itong broccoli. Pinag-aaralan talaga nila. Anti-cancer properties, vitamin C, fiber, tsaka iron. Number 5, carrots. Diba? Carrots, may beta-carotene, vitamin A, vitamin K. Napakaganda nito, anti-cancer. Takot sa breast cancer, gusto natin umiwas. Maganda talaga ang carrots. Very low calorie. At 15 lang ang glycemic index niya. Kahit kumain kayo ng marami, pwede. Ako gusto ko gino-juice siya kasi matigas kainin So, pwede yung shake, gino-juice, napakaganda ng carrot shake, di ba? Pwede rin niya sa diabetes. Siguro mga half cup lang isang araw, pwede na po. Punta na tayo sa mga prutas, Hindi lahat ng prutas okay sa diabetes. Ulitin ko, Hindi lahat ng prutas okay. Konti lang ang okay. Yung iba nagpapataas ng blood sugar. Ito yung mga okay na prutas. Mansanas. An apple a day keeps the doctor away. Low calorie, high fiber, pati yung balat. Napakasustansya. Hugasan lang natin maigi. So, pwede po yan. Yan ang merienda natin, apple. Pwede sa diabetes, pwede sa nagpapapayat. Ang oranges, ang glycemic index nito, mga 44. Mas mataas ang gulay, 15 Pero pwede pa rin naman. Siguro 1, 2 orange, wala namang kaso. Mataas sa vitamin C, sa potassium, sa folate. Alam naman natin, sobra siyang rich in vitamin C. Pampalakas ng immune system natin. Diba? Imbis na uminom kayo ng mga tablet ng vitamin C, isang orange, parang isang tableta na yan. Plus, pwede rin yung mga iba. Yung mga dalandan, yung lemon, yung calamansi. Pwede naman po lahat yan. So, sa tamang dami, very healthy po ang orange. Para hindi magka-infeksyon, hindi magkasakit, ang diabetes prone magkasakit kasi humihina yung katawan nila. Ito, sa Pilipinas, marami tayo suha, di ba? Suha, kita mo, high fiber,
Very high fiber siya. Vitamin B, vitamin C, may potassium, may fiber pa siya. Gaano karaming suha? Huwag naman sa buong suha. Ngayon, mga 4 na piraso. At gusto natin, okay yung matamis, pero wag lang yung overripe. Ayaw natin yung prutas yung masisira na, yung sobra ng tamis. Kasi yung parang overripe na siya, hinog na, mas mataas yung glycemic index nun. Yung tamang-tamang hinog lang. Strawberries, very healthy, very low calorie. Ito maraming pag-aaral to. Maraming antioxidant, anti-cancer din to. Broccoli, ang gulay na anti-cancer. Strawberry, yung anti-cancer. Lahat ng berry. Blueberry, raspberry, wala tayo ng ibang berry. Sa Baguio, mas mura ang strawberry. So, ito po, very low calories. Depende lang sa dami ng ilalagay niyong asukal, gatas, o condensed milk. Konting-konting asukal lang. Ano ang ginagamit natin asukal, Doc Lisa? Maganda eh. Cocoa sugar. Cocoa sugar, nakita ko, 1 teaspoon of sugar, 20 calories lang. Kung medyo mababa siya. Kamatis, di ba? Kamatis, may lycopene, may vitamin C. Pwedeng-pwede talaga yan. Sa lahat ng, sa isda, sa gulay, pwedeng, very healthy ang kamatis. Hindi po masama ang mga buto. Huwag matatakot sa buto ng kamatis. Napakaliit niyan. Hindi yan magiging prone for appendicitis. So, kamatis, very healthy. Mababa pa sa calories. Siyempre, sabi mo, Doc, wala naman bang ulam dyan? Siyempre, may ulam tayo, isda, okay? Ang source of protein natin, gusto natin, isda, pati manok. Chicken and fish ang source ng protein natin. Yan talaga pinaka-healthy. Iwas tayo sa baboy, baka. Alam ko, mahilig kayo sa high protein. Di isda na lang, tsaka chicken. Ang problema kasi sa baboy baka, siyempre yung iba cancer prone, mas maraming taba, 'di ba? Tsaka sa mga may prostate problem, yung mga lalaki, kaedad ko, 50 and above, pag nagka-prostatitis, prostate problem, takot sa prostate cancer, ayaw talaga ng beef, ayaw ng pork, ayaw ng hotdog, processed meat, ayaw talaga natin. Kasi kung marami nitong mga processed meats, hotdog, salami, luncheon meat, parang naiirita yung prostate at tumataas yung tsansa ng advanced prostate cancer. Yun ang nakatakot sa lalaki. So, may prostate cancer na mas matapang dahil masyadong steak at karne ang kinakain natin. Kaya isda na lang. May protein, may omega-3 fatty acids ang isda. 2 to 3 times in a week ang serving ng fish, kahit ano, bangus, salmon, tilapia, favorite ko tilapia, walang problema doon. Sardinas, mas healthy yan than bacon. Kahit taba ng isda, walang problema. Taba ng bangus, salmon belly, tuna belly. Maganda sa arteries para makakaiwas sa sakit sa puso kung madalas kakain ng isda. Manok, pwede rin. Ang best part, chicken breast, di ba? Pwede pang sandwich yan, di ba? Chicken breast, mga chicken sandwich. Chicken breast kasi, low sodium, ayaw natin maalat, high protein, sugar-free pa, konti lang calories niya, 128 calories lang, di ba? Tapos taas pa ng protein, konti lang ang fat niya, So, napakaganda ng chicken breast, high protein, kailangan natin yan. Number 13, pagdating sa carbohydrates, siyempre pag kanin, wala tayong choice. Pero konti lang yung kanin siguro kasi high glycemic index yung kanin. Brown rice, kung kaya nyo brown rice. Pero pagdating sa tinapay, maganda talaga wheat bread. Okay? Nako, lagi akong binibili ng wheat bread. Kasi yung wheat bread, lalo na yung maraming mga, yung fiber, meron pang mga wheat bread na nilalagyan ng mga mani konti dito. Yung mga pumpkin seeds, squash seeds, very healthy. Okay? Ang wheat bread kasi talaga, yan talaga ang pang-glycemic control, pang-diabetes, pang-pababa ng blood sugar, wheat bread talaga. Kasi high fiber siya, matagal siya ma-absorb ng katawan. Diba? Mabubusog ka Para siyang maraming walis-walis Diba? Napakaganda. Hindi pa ganun kataas ang calories. Tapos, healthy din yung mga mani Actually, peanuts and nuts are healthy. Hindi ko nilagay sa top 15 sa atin kasi sa Pilipinas ang mani natin laging
daming mantika, tapos ang daming asin, yung nabibili natin. So, mamamali kayo. Kung gusto nyo healthy na mani, dapat low salt lang, nilagang mani, o yung mga nabibiling may kasoy na hindi maalat, yun ang pwedeng mani. Yung mga isang tasa lang. Oo, hindi pwede yung nabibili natin na fried na mamantika. Hindi na healthy yun. Kahit yung mga nabibili natin sa mga supermarket, ang aalat masyado, may betchin pa eh. Maha-high salt tayo. More salt is more high blood and more manas. Diba? Kaya hindi ko malagay yung mani. Dapat yung maning low salt lang. Kaya ito na lang. Beans. Pwede ang beans. Okay, monggo. Diba? Lagyan mo ng gulay ng ampalaya, very healthy. Diba, Doc Lisa? So, beans, pwede po yan good source of dietary fiber, mabubusog ka, maintains your blood sugar in normal range. Huwag matakot sa arthritis kahit sa gout. Kahit may gout kayo, mataas ang uric acid, pwede ang beans. Nagsabi na yung Rheumatology Association, ang nakakataas sa gout, yung sa uric acid, yung mainly karne, laman loob, bopis, at alak. Pero yung uric acid na galing sa gulay, healthy po siya. Basta yung tamang dami, mas healthy pa rin to kaysa kumain tayo ng mga karne. Kasi itong mga gulay na pinapakita ko sa inyo, reduces cancer. Mga 10% less chance. Yung mga tao sa mga lugar na vegetarian, na ganitong kinakain. Tayo lang yung mahilig sa restaurant, yung talagang puro karne, puro mantika. Yun ang problema natin. Number 15, oatmeal. Ang oatmeal, 1 oatmeal a day, lalo na sa breakfast, nakakababa ng cholesterol ng 10%. Siguro mga 20 points na bababa niya. Lagyan nyo ng mga prutas-prutas. Strawberry, banana, apple, pwede po yan. Okay? Lagyan nyo lang skim milk. Sa gatas, maraming alternative eh. May low-fat milk, meron ng mga almond milk, may rice milk, di ba? So, meron ng mga alternative na sa mga may lactose intolerance. So, vegetables, lahat pwede. Sa prutas, hindi lahat okay. Explain ko na. May prutas na okay, yung pinakita ko sa inyo, yung mababang glycemic index ito, less than 55, tulad ng apple, pears, suha, orange, medyo mataas, pwede pa. Strawberry, nandito. Ang ayaw natin, yung matataas na, ayan matataas na, grapes, mangga, pakwan, 72, pinya, 66, melon, 65, raisin, 64, papaya, 60. Lampas 55, ibig sabihin, for the same serving, tataas yung blood sugar nyo. So, pwede pa rin naman kumain nito, wag lang yung sobrang tamis at wag lang marami. Ilang peraso lang. Pag saging gusto nyo, wag yung overripe, yung ganito nangingitim na. Dapat yung tamang-tama lang. Kung mangga, wag din masyadong matamis. Kahit green mango, pareho din. Ganun din, nakakataas din ng blood sugar. So, piliin yung low glycemic index. Pag sa saging, pwede naman, 55 siya, dito lang tayo. Wag yung ganyang overripe. Kiwi, ito mga honorable mention. Kung may kiwi, healthy naman. Peras, pears, pwede rin. Minsan din binibili ng kababayan natin. Gusto natin ang blood sugar nyo mababa, ha? Below 126 mg per DL, normal nga, 100 lang eh. Ito nga pre-diabetes na eh. Dito, pag 100 to 126, papunta na sa diabetes. Mild diabetes na to. Pag 126 pataas, may diabetes na talaga. Or isang number, 7 millimoles per liter. So, regular exercise, kumain ng tama, magpapapayat. Siyempre, no smoking, no alcohol. Ito yung mga high glycemic index. So, kaning puti, only rice, at pandesal, white bread, french fries. Ito, lahat ng rice cake. Lagot tayo sa rice cake, high eh. Puto, kutsinta, bibingka, sapin-sapin, lahat na ng ano natin. Paborito natin, puro carbohydrates, kaya puro diabetes eh. Mabot nata ng 10% ang Pilipino may diabetes ngayon. Nung nag-umpisa akong doktor, 4% lang ang may diabetes. So, 4 million. Ngayon, 10%. Papuntang 20%. So, abot ng 10 million to 15 million Pinoys na may diabetes na ngayon. Kasi puro tayo fast food. Moderate glycemic index, brown rice, wheat bread,
sweet potato, banana. Gusto nyo pa mas healthy, ito mga apple at mushroom. Kita nyo naman mga okay, di ba? Gulay. Yung mga bawal alam nyo na naman lahat to. Mga paborito natin. Pancake, donut, soft drinks, iced tea, french fries, bacon, potato chips, chicheria, hamburger, full cream milk, tsaka lahat ng canned. Pag nilata na kasi ang fruits, nilalagyan ng syrup Pag nilagay na sa lalagyan, may syrup na, hindi na siya fresh Mas maganda yung fresh. Pero kahit fresh ang fruits, pinipili pa rin, ha? Sa mga diabetic, pinipili pa rin. Hindi ito. Ito mas gusto natin. Yung mga mabababa. Yung apple, pears, orange, at strawberry. Tapos, sintomas ng diabetes. Paano mo malalaman? Namamayat, nauuhaw, ayan, no? Madalas magka-UTI. Ano ba mga warning signs? Maraming komplikasyon ng diabetes pag hinayaan. Impotence, hindi na mahina na sa sex. Kidney failure. Diabetes, number 1, papunta dialysis. Heart problem, heart attack. Skin infection. Diabetic eye retinopathy, nabubulag. Fatty liver. Ano ang mga symptoms? Para alam nyo lang, ito, mga high blood sugar, nauuhaw, laging uhaw, dry mouth, dry mouth, ihi ng ihi, laging gutom, pero hindi tumataba. Kasi nga, kulang sila sa insulin, hindi pumapasok yung kinain nila, nilalabas, at pag nilabas, nilalanggam. Pag nilanggam ang ihi, sobrang nataas ang blood sugar nun. More than 200 bago lumabas sa ihi. So, alam ng langgam ang diabetes. Nag-uusap nga sila, may diabetes ba itong ihi na to? Prone sa vaginal infection at discharge ang babae. Pag may diabetes, humihina immune system. Tulad ng sinabi ko sa iyo, mas prone sila dito. Kaya mga pagkaing high in vitamin C, orange, dalandan, kalamansi, pinapayo ko para makaiwas sa mga sakit. Pag malala, namamanhid, kamay, paa, nagkakaroon ng neuropathy, nagkakasugat-sugat sa balat, maraming mga eczema, meron pang yung nangingitim ang leeg, acanthosis nigricans, maitim ang leeg, maitim ang siko, maitim ang kilikili, pwede ito sa diabetes. Okay, pwede rin sa ibang sakit. Sa binti. Pwede overweight, pero pwede sa diabetes. Oral thrush, namumuti yung dila. Ibig sabihin, may fungal infection. Laging pagod, mahina sa sex, lumalabo ang mata. Yan ang mga symptoms natin ng diabetes. So, sana po nakatulong tong video natin para sa inyo. Maraming salamat po.